Yun, kamusta po kayo mga minamahal kong followers? Mula po, ito na naman ang bungangerong ama. May nag-comment sa ating live nung nakaraan. Ang sabi, paano daw kung hindi natagpuan ni Tekram si Dave? Baka daw ngayon si Dave ay palaboy at isang adik. So, ito yung masasabi ko doon sa nag-comment noon. Huwag nating pag-usapan yung nakalipas. Nakalipas ay nakalipas at nangyari. So ngayon, nandito tayo sa kasalukuyan. Kung babalikan natin yung nangyari nung nakalipas, iyon ay magiging isang kwento na lang. Kwento, gawa-gawang kwento, o malikhain na kwento na walang katotohanan. So ngayon, dito tayo sa kasalukuyan, dapat ang pag-usapan natin itong kasalukuyan. Baliktarin natin ang sitwasyon. Paano kung hindi natagpuan ni Tekram si Dave? Ano kaya ang status ng buhay ngayon ni Tekram? Nung natagpuan ni Tekram si Dave, si Tekram ay nagsisimula pa lang na mag-vlog. Si Dave ang nagbigay ng followers kay Tekram at nag-viral si Dave. Balikan natin ang panahon. Kung hindi natagpuan ni Tekram si Dave, meron kaya siyang instant million views? O meron kaya siyang instant maraming sponsor? Instant million subscriber? Huwag natin sabihin na kung hindi natagpuan ni Tekram si Dave, ay si Dave ngayon ay palaboy at adik. Nakuha siya ni Tekram at si Dave ang nagbigay ng swerte kay Tekram. Ano kaya kung hindi natagpuan ni Tekram si Dave? Ano kaya ngayon ang status ng buhay ni Tekram? Ngayon isa na siyang mayaman, isang million subscriber. Isipin mo, si Dave ay kinasangkapan niya bilang isang vlogger at ginamit niya sa kamusmusan na kung tutuusin, si Dave ang talo dito. Alam mo kung bakit? Hinalukay niya yung buhay ni Dave eh. Hinalukay niya ang buhay ni Dave, around the world ang nakapanood. Kung paano niya kinuha si Dave doon sa nag-aalaga sa kanya at kung paano niya kinalkal ang personal na buhay ng kanyang pamilya, ng kanyang ina at ng kanyang ama. Sabihin na nating natulungan ni Tekram yung mga magulang ni Dave. Pero nagkaroon din ng sama ng loob yung magulang ni Dave kay Tekram. Dahil parang nawala ng karapatan yung magulang ni Dave, lalo na yung ina, nawala ng karapatan kay Dave. Kinuha niya si Dave, kinupkop, dahil alam niya na na kay Dave ang swerte. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin niya kay Dave. Oh, sige. Sige nga, sa nag-comment nito, isipin mo, ikaw wala kang alam sa buhay ni Dave. Sa likod ng camera, si Dave ang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa buhay niya. Masakit para kay Dave na nakakarinig siya ng hindi magandang salita sa tuwing siya ay magkakamali. Ang isang napakasakit na sinasabi nila kay Dave ay ang palagi nilang sinasabing ampun si Dave. Kung kinuha nila si Dave at inampun nila, dapat itinuro na nilang isang tunay na anak. Si Dave, sumama sa kanila at nagtiwala. So, siyempre, si Dave naging kampante sa kanya at ang pagkakalam ni Dave bilang isang pamilya ay ituturing siyang isang pamilya. Pero hindi. Sa tuwing magagalit ito si Tekram, sasabihan niya daw si Dave ng ampun. Kahit naman siguro ikaw, pinagsabihan ka ng ampun, alam mo namang ampun ka. Masakit para sa'yo. So, ibig sabihin, kapag inampun ka, tapos ito'y magagalit, sasabihin ka, ampun ka. So, ibig sabihin, plastic.
Kaplastikan yung pagkupkup sa'yo. Di ba? Dapat hindi nila binabanggit yun. Or dapat kapag nangangaral sila kay Dave, ang tawag nila kay Dave, anak. Hindi niya dapat ibinabanggit kay Dave na ampun siya. Dahil kinukup na siya at sabi niya itinuring siyang isang anak. O ngayon, sa nag-comment ito, isipin mo, kung hindi natagpuan ni Tekram si Dave, ano kaya ang buhay ngayon ni Tekram? Na si Dave ang nagsampa ng swerte sa kanila. Kung tutusin, si Dave ang asset nila eh. Noong nagsisimula pa lang sila sa pagbablog. Si Dave ang nagpasikat sa kanila. Ang laki ng utang nila kay Dave kung tutusin. Kung hindi dahil kay Dave, hindi siya nagkaroon ng instant million subscriber. At nakilala siya. Ako, isa ako dun eh. Isa ako dun sa sumaksay sa buhay ni Dave. Isa ako sa sumaksay sa buhay ni Dave na nakasubscribe ako sa kanila dahil sa kwento ng buhay ni Dave. So habang pinapanood ko yung kwento ng buhay ni Dave, nakita ko na agad, naramdaman ko na agad na may kasamang kaplastikan. Kaplastikan ang pagkupkup nila kay Dave dahil meron silang interest kay Dave. Kaya pinilit nilang kunin si Dave. Dahil kapag nahawakan na nga naman nila si Dave, nasa kanila na yung alas at nasa kanila na yung swerte. Alas para sa mga sponsor. Alas para sa mga viewers at subscriber na nagbibigay ng revenue sa tuwing mag-upload ka sa mga channel mo. Huwag natin sabihin yun. Huwag natin sabihin yun kasi nakalipas na yun eh. Huwag natin sabihin na kung hindi natanggap na anadampot ni Tekram, si Dave, ano na ang buhay ngayon ni Dave? Baka isang adik at isang palaboy. Nangyari na is nangyari. Kung babalikan natin yun, magkakaroon na lang tayo ng kwento na walang basihan. Dahil kwento naman talaga na hindi na mangyayari at hindi na nangyari. Dahil ang pag-uusapan na dito ay yung kasalukuyan kung paano tinarato ni Tekram si Dave nung kinuha niya. Pasalamat na lang si Dave dahil hindi siya binatawan ng mga sponsor. Kahit umalis siya kay Tekram ngayon, patuloy pa rin yung pag-aaral niya at patuloy pa rin yung pagmamahal ng mga sponsor sa kanya. At ang totoong nagmahal kay Dave ay sponsor, hindi si Tekram. Sponsor ang tunay na nagmalasakit at nagmahal kay Dave. Sponsor ang tunay na nangarap para sa kinabukasan ni Dave. Sponsor ang tunay na tao na nakay Dave hanggang ngayon. Hindi si Tekram. Dahil si Tekram, nasa likod lang ni Dave. Kumbaga si Dave yung pampront niya. Si Dave yung pampront niya para sa sarili niyang interest. Si Dave yung nasa harap niya. Siya yung nasa likod. Na nagdidikta kay Dave kung ano yung kailangan gawin ni Dave. Para makahakot si Dave ng sponsors, viewers, at subscriber. Yun ang totoo dun. Yun ang totoo dun. Hindi pangarap kay Dave, kundi pangarap sa buhay nila. Pangarap sa pamilya niya. Hindi pangarap kay Dave. Ang binuo ni Tekram ay pangarap sa pamilya niya, hindi pangarap kay Dave. Kasi kung pangarap kay Dave ang binuo niya, dapat hindi niya sinasabihan ng ampun si Dave. Isa yon sa pinanghawakan ni Dave na ampun lang ako dito. Pwede akong umalis kahit kailan. Dahil sinasabi naman nila sa akin, ampun lang ako. Kaya itong si Dave, itinatak niya sa sarili niya na ampun lang ako dito. Kung iiwan ko kayo, wala akong panghihinayangan dahil alam kong ampun lang ako. Lalo na kung hindi naging maganda yung trato ng Tekram family kay Dave. Pwede siyang iwanan ni Dave anytime. Dahil alam ni Dave na ampun lang siya. Dahil ipinamumuka sa kanya na ampun lang siya. Kaya wag niyo sabihin
na may utang na loob si Dave kay Tekram. Dahil si Tekram mismo may utang na loob din kay Dave. Maging fair tayo sa panonood natin. Maging fair tayo sa panonood natin, huwag tayo maging one-sided. Huwag tayo maging one-sided. Tignan natin yung mga bawat nangyayari. Maging matalino tayo sa panonood. So, yun lang. So, sana nasagot ko yung tanong mo at nasagot ko yung comment mo dun sa aking live. So, yan po. Ingat po tayo. God bless po.